Hello everyone and welcome back to our discussion about the review series for mathematics in the modern world in preparation for your incoming examination next week. So we are now on the last and the final part of our review series, at para po dun sa mga hindi pa po napanood yung part 1 at saka part 2, nandito po sa baba sa ating description box yung link para po sa part 1 at saka sa part 2 ng review series na ito, at para po inyong masundan ang ating review simula sa pinakaunang mga diniscuss natin at renationalize natin ng mga items hanggang dito po sa part 3. So, sa part na ito, magsimula po ako sa number 81 because last time, in the second part, we ended with number 80. So number 81 here says, which is logically equivalent to the contrapositive of if x equals 3, then x plus 2 is equal to 5. So the requirement here is we will construct a contrapositive. Tandaan po natin kapag nagko-construct tayo ng contrapositive, yun po ay negation Q implies negation P. So in our given conditional here, the if part is our P and the then part is our Q. So pag makabuo tayo ng contrapositive, ibig sabihin binaliktad po natin yung P at saka ang Q bago po natin sila ninegate. Dito po sa ating mga option, pag tingnan niyo po ang letter A, if x is not 3, so negation po yan, negation 3. Okay? Then x plus 2 is not 5. So ang part po na ito ay negation P at ang part po na ito ay negation Q. Okay? So ibig sabihin ng letter A po ay hindi po yung tamang sagot because we are looking for this pattern. And this pattern is negation Q and negation of P. Okay? Letter B, so hindi pwede ang letter A. So letter B dito, if x plus 2 is not equal to 5, then x is not equal to 3. So maybe pwede po ang letter B because this part here is the Q part there. And this is our P and both of them po ay ninegate sila. So I think the correct answer is letter B. Pero ituloy lang po natin sa letter C. Letter C naman po ay equal to 5, equal to 3. So ibig sabihin po ng class ay walang negation. So hindi pwede yan. X is equal to 3, not equal to 5. Ang isa po ay hindi negation. Ang second part ay negation. So hindi po yan tama ang letter D. So the correct answer here is letter B because that is the pattern that we're looking for. Contrapositive means the negation of Q implies negation of P. Number 82. Evaluate the claim all relations are functions. So ano masasabi niyo po yan sa statement na ito? All relations daw po ay function. Is it correct or incorrect? The answer is that is incorrect because hindi naman po lahat ng relations ay function. Pero lahat ng function ay relation. So ibig sabihin hindi pwede ang A at saka ang C. And the remaining will be option B and option D. So saan po dito ang tama sa option B? Incorrect because some relations assign multiple outputs to one input. Okay? Incorrect because functions lack ordered pairs. So, ang pinakatamang sagot po dito, class, ay letter B. 83. Which best justify that y equals 2x plus 1 is a function? So, alin po dito ang reason kung bakit pwede nating sabihin na ang equation na ito na y equals 2x plus 1 ay function. Okay? So, letter A daw dahil it fails vertical line test. Failure daw po ang vertical line test dyan. Kung atin pong isipin ito po ay line. Line po yan. Okay? Tandaan niyo po, line po yan kasi exponent natin dito ay 1. And pag ang exponent po ng ating variable ay 1, ay ibig sabihin ang function natin ay linya. And that is positive. Okay? So that is increasing from left to right. So failure po ba dito ang vertical line test? Sa palagay ko po hindi po failure kasi pag naglagay tayo ng vertical line, intersection po natin ay isa lang. So ibig sabihin, hindi na failure ang vertical line test. So hindi po pwede dito ang letter A. Letter B, it passes the vertical line test. Okay, pwede yan. Has 2 y values for x. Hindi naman pwede magkaroon ng dalawang y value kapag may isang x. So hindi pwede ang letter C. Graph is a circle. No, the graph is not a circle. It's a line. So hindi na pwede ang letter D. So the correct option here is option B. Okay, so that's the answer for this item number 83. 84. Determine the truth of the statement. If a statement is a biconditional, then it is true whenever both
parts match the truth value. So, to answer this, number 84, we need to construct the truth table for the biconditional. So, mag-construct muna tayo ng truth table dito. May 4 po na possibility sa truth table ng biconditional. So, ano po yun? Isulat natin dito. Pwede po na ang dalawang statement dito ay true. Okay? Isa ay true, isa din po ay false. Isa ay false, tapos naging true. Then, pareho po silang false. Sa 4 na cases na dito, ang true lang po dito is kung pareho silang true at pareho din silang false. The rest dito, pag may nakita kayong isang false, ibig sabihin false na yun. So, ang sinabi dito sa question ay, totoo daw po ba na sa statement ng biconditional ay true lang whenever both parts match in truth value. So, the answer is correct. Kasi pag parehong true, nagiging true. Pag parehong false, nagiging true. So, ang ating sagot po dito sa number 84 ay letter A. It's true. Tama po yung statement na yan about a biconditional. 85. Which critic is valid about this relation? May relation tayo na given dito with two ordered pairs 4, -2 and 4, 2. Anong valid dyan? Valid po ba ito? Letter A, valid daw. Letter B, invalid. C, valid. Letter D, valid. Palagay ko class, ito po ay invalid. Why? Because there is a repetition of x value. So, hindi po yan function. Okay? Sa mga options po dito, letter B lang po ang invalid. So, ibig sabihin, letter B po ang ating sagot. Tandaan nyo kapag function po ang isang relation, hindi po dapat umuulit yung x value natin dito. Sa case dito ng relation na R na ito, naulit po yung 4. Okay? Ang 4 po ay papunta sa -2 at pumunta din po sa 2. So, there is a repetition. So, hindi po ito valid ang relationship nito para tawagin natin siya na function. That's why our answer is letter B. 86. Evaluate this one. Null set is a proper subset of non-empty set. So, sabi natin, sa isang non-empty set, meron siyang subset na null set. So, ibig sabihin, ang sagot po dito ay very simple. The answer is true. Yes po. Proper subset po yung null set ng kahit anong non-empty set. The answer here is true. 87. Which is the best definition of a conjunction? Conjunction. Ibig sabihin ng conjunction dyan, class, ay, ano yon? Yan po yung and. Diba? Conjunction po yan. Ang symbol niya ay inverted V. Ayan. So, true when at least one is true. True only when both are true. False only when both are false. Always true. So, mag-construct po tayo dito ng truth table para po sa conjunction. Okay, so, ano po yung truth table? Kagaya ng dati, meron pong 4 na possibility. Pwede maging parehong true. Isa true, isang false. Simula ka sa false, tapos ka sa true. Then, pareho pong false. Kapag conjunction, ibig sabihin po niyan ay, sabi natin kanina, and. So, ibig sabihin, dapat ang premises mo dito ay parehong tama. So, true lang po ang conjunction kung lahat sila ay true. The rest po ay false na ito lahat. Okay? So, ano po yung statement dito sa mga options na tama? Ito, true only when both are true. So, the option here, letter B is the correct answer. Number 88. Which evaluation is correct? So, andun po dyan ang evaluation na correct sa mga choices natin. Ito may given dito. Sabi sa given, may dalawa po tayong set. Ang isa pong set ay 1, 2, 3. Ang isa naman po ay 3, 2, 1. So, for example, this is set A and this is set B. And sabi daw sila ay equal sets. What do you think? Equal ba sila? The answer is yes. Equal sila, no? Kapag sinabi natin equal, pareho ang dami ng elements. Yung cardinality po, pareho. Tatlo dito, tatlo din dito. Then, at the same time, lahat ng elements sa A, nandun din sa B. Tama. 1, 2, 3. Nandun po ang 3, 2, 1. So, therefore, ang statement po na ito, class, ay true. Tama po yan. Pero sa choices natin, saan dyan ang true? A lang at saka C. Bakit daw true? True, because they have same elements. True, because they have the same cardinality. Actually, dapat ang sagot dito ay A and C. Tama kasi ang A, tama din ang C.
Pareho ang elements, kaya equal. Pareho ang cardinality, kaya equal din. Ang dalawang condition. Sa mga situation na ganito, dapat po ang pipiliin yung sagot ay ang unang tama. Okay? So, this letter A. Pero kung may option dito, class, na both A and C, yun ang pinakatama. Okay? So, makakonfine lang tayo dito sa choices natin. Kasi diba, pag mga multiple choice, ang instruction naman po ay select the best answer. Sometimes, the best is not always correct. And sometimes, the correct answer is not always the best. Okay, so, ang pinaka-the best, piliin nyo po ang unang correct answer, which is letter in number 88. 89. Evaluate the statement. May statement dito. Ano po ang statement natin? Statement po ay, x plus 1 is greater than 0 is a proposition. Sabi natin ang proposition, ito po ay declarative sentence na masasabi mo kung siya ay true or false, pero hindi sabay yung true at saka ang false, not both. So, ang statement na po ba na ito ay proposition? Yes daw, always true. No, it's an open sentence. Yes, always false. Yes, sometimes true. Okay? Ang sagot po dito, class, ay no. Of course. Bakit po no? This is an open mathematical sentence. Pag sinabi nating open, ibig sabihin, may option tayo kung anong ating ilalagay sa x. So, pag nilagyan ko po ito, class, ang x ng negative 5 plus 1, hindi na siya greater than 0. Di ba? O, tingnan nyo. Negative 5 plus 1. Is it greater than 0? The answer is no. It is less than 0 because negative 5 plus 1 is negative 4. Negative 4 is less than 0. Pero pag nilagyan ko po ito ang x ng 10. 10 plus 1. Is it greater than 0? Yes. So, hindi po siya, ang statement po na ito ay, hindi po ito, true. Kasi, open sentence siya. Yan. Hindi po siya true kasi open sentence. Pwede tayong maglagay ng kahit anong value sa x. Hindi po always greater than. Kaya, ito po ay hindi ito true. Ito po ay false. Ang letter B lang po dito ang no. Lahat po ay yes. Ang sagot po dito ay letter B. 90. Which assessment is sound? Patterns help predict outcomes. Is it true? Okay, tingnan natin. Ang sabi dito, sound. Patterns reveals regularities. Ano daw? Pag sinabi po natin class na sound, valid yung argument. Yung assessment natin ay correct. Okay, yung malito sa word na sound. Ang ibig sabihin ng sound po ay correct. Okay. Unsound, hindi correct kasi patterns are random. Sound only in geometry. Sound only in arithmetic. Okay, ang sagot po dito ay letter A. Tama po ang sinabi na ang patterns ay pwedeng makapredict ng outcomes. So actually, ito yung ginagamit ng mga scientists natin at saka mga mathematicians. Kung paulit-ulit pong nangyayari ang isang pangyayari, then mapipredict po natin ang future. Kaya, yun? Patterns help predict the outcomes. Yan. So, tama po yan ang statement na yan. Ayan. Sagot sa number 90. 91. A biconditional is equivalent to two conditionals. Ano sagot? True. P, biconditional Q, equivalent to P implies Q and Q implies P. Okay? False, it is a disjunction. Hindi po ito pwede. Hindi naman yung disjunction. Conjunction yan, di ba? Okay. True, it is negation. Hindi po. Wala tayong ninanegate sa biconditional. False, it is independent. Hindi rin po. Ang sagot dito ay letter A. Tama. Ano po ito ang P implies Q? Ito po yung tinatawag na conditional. Okay. Ano naman ito ang Q implies P? Ang Q implies P, ito yung tinatawag na converse. So, makakabuo ka po ng biconditional kung meron kang conditional at saka converse na both ay true or both are false. Pwede kang makabuo ng biconditional. So, ang tawag po dito na option ay letter A. Okay? Yan po ang sa number 91. 92. Which judgment is correct about if P then Q? Ano daw po ang tama dyan sa if then statement na yan na implication? P implies Q yan, di ba? Okay, P implies Q. Ano sabi? False when P is true and Q is false. So, ibig sabihin, kakonstruct tayo ng table. So, i-construct ko na lang dito, class, ang truth table para mabilis tayo at makita nyo kaagad ang mga sagot natin. So, same as usual, meron po tayo ditong
apat na cases na pwedeng mangyari kapag gumagawa tayo ng truth table ng implication. So, ang implication po, if both are true, the answer is true. Okay. If you started with a true statement and you ended with a false statement, that is false. Okay? Simula ka sa tama, nagtapos ka sa mali. So, false yun. Simula ka sa mali at nagtapos ka pa rin sa tama, tama pa rin yun. At saka parehong false po ay true. So, saan po dyan at pipili tayo sa mga option? Tingnan nyo. False when P is true and Q is false. That's the answer. Letter A. False siya kung ang umpisa mo ay true pero nagtapos ka sa mali. Okay? False when P is false and Q is true. Hindi po yan. True only when both are false. Okay? True only when both are true. Pwede rin po ang C at saka ang D. Pero ang pinakaunang tama po dito is letter A. So, letter A po ang ating sagot. 93. Evaluate the mapping one input to many output. So, ano na po ang ibig sabihin ng galing sa isang input? So, ibig sabihin, isa lang po ang input dito. Papunta po sa maraming output. So, ibig sabihin, one to many. Okay? One to many. Ano daw yun? Ang arrow diagram na gano'n o yung mapping na yun. Valid po ba yun na pwedeng sabihin na function? Hindi. Hindi yun function kasi nagsimula sa isa pa ulit-ulit. So, hindi po ito. Invalid function. Okay, invalid yun. Always relation and function. Hindi rin. Hindi pwede na maging always na relation, always pa na function. Isa lang dapat. Hindi relation at hindi rin function. Hindi pwede. So, ang sagot po dito ay letter B. Ayan, letter B po ang ating sagot. Invalid po yan. Hindi yan function. Okay, relation lang yan. 94. Which is justified classification ABC, ABC is a repeating pattern. Okay, yes, it is cycle. No, it's growing. No, it's geometric. No, it's random. Very simple. The answer is letter A. Cycle po yan. Paulit-ulit po yung letters natin. A, B, C. Isang cycle ito. Then, maya-maya po, magsa-cycle ulit. Another A, B, C. So, ibig sabihin, yes, it is a cycle. Growing is different. Geometric is different. Random is also different. The answer A, number 94, is letter A. 95. I-critic daw natin ito. Ang sabi dito, A intersection B contains elements in at least one of A or B. This is correct. This is correct. Okay? May nako-contain po. Pag sinabi natin yung class na intersection, pag i-drawing po natin yan sa Venn diagram, ibig sabihin may overlap. Okay? May overlap. Kung sa drawing na ito, may overlap. So, ibig sabihin, kung ito ay set A at saka ito ay set B, may overlap dito. Ang overlap na ito ay either at least nakikita yan sa A at nakikita din sa B. Nako-contain. Yan, ito, nako-contain. So, dapat po yan ay correct. Kaso sa options natin, ang nandito po ay tatlo po ang correct. Isa lang incorrect. So, hindi na po ang letter B. Correct din lang ang letter A. Correct po ang sabi sa C. Intersection and union are the same. Ay, mali ito kasi ito nagpamali sa kanya. Ito yung dahilan kung bakit mali siya. Ang intersection daw at saka ang union ay pareho. Hindi naman pareho. Correct for disjoint sets only. Mali din po ito. Kasi pag sinabi natin na intersection, hindi yan disjoint. Yun po ay joint Meron ngang intersection. So, ang pinakatamang sagot dito is letter A. Correct lang. Huwag na natin dagdagan ng pang explanation. Okay, 96 tayo. Sabi sa 96, a set with n elements has 2 to the n subsets. So, naalala niyo po ito, ang formula na ito. True po ba yan? Na kapag may n elements tayo, ang formula ng number of subsets is 2 raised to n. The answer is? Yes, the answer is true. So, the answer number 96 is letter A. 7. Which evaluation of precision is correct? Ang precise dyan. Diba sa characteristics ng math language, meron tayong 5. Okay, ano daw ang precise doon? Okay, sabi sa letter A, ang sabi dyan ay, ang pi daw po ay precise, ang 3.14 ay approximate. Yes, pwede yan. Diba? Marami pandugtong ito ang 3.14 na decimal points. Hindi yan sakto, yan po ay approximate lang. Pero ang pi sakto. Okay, 3.14 is precise, pi is the approximate. Hindi po ito, kabaliktaran. Both are approximate, hindi rin. Neither is precise, hindi rin po. So, ang sagot po dito ay letter A. We're very sure of that. The answer is letter A.
Yan, lagyan natin ng arrow ang letter A. Ano pa ang sagot sa number 97? Nantay tayo. Evaluate the claim. Disjoint sets have at least one common element. The answer is false. Why false? Disjoint na nga eh. Pag sinabi natin class na disjoint, hindi sila magtatagpo. So maybe ito yung set A natin at ito rin po ang set B. Disjoint, wala silang intersection. So tama po yung statement na to. Disjoint sets have at least one in common. The answer is hindi po tama yan. So, ang sagot po dito ay false. False po ang statement na iyan. 100. Evaluate a set with one element na ang element niya po ay 1 din is a singleton set. Singleton po ba ito? Ang sagot ay very obvious. The answer is yes. Singleton. Kasi ang kanyang element ay isa lang. Anong kanyang element? 1. Okay? So, singleton. Sabi tayo singleton, this is a set with only one element. Okay? Okay. 101. Choose a correctly constructed repeating pattern for XYZ. O, re-repeat po natin XYZ. I think that's very easy. So, ano po yung dito sa options natin? Tingnan nyo. XYZ, XYZ. XZ, XY, XYX, XXYYZ. So, the answer is letter what? Letter A. Yan, letter A po ang sagot natin. Ulit, XYZ, XYZ. Yan po ang sunod sa ating pattern. 102. From a correct biconditional defining even numbers. So, saan po dyan ang totoo na biconditional? Yan. Letter A daw. A number is even if and only if it is divisible by 2. Okay. Pwede. Letter B. A number is even if and only if it is divisible by 3. Hindi po, kasi divisible na sa 3. Okay? Di ba? Hindi po totoo yan. A number is even if and only if it is odd. Hindi rin po. Kasi even na pinag-usapan, hindi naman odd. A number is even if and only if it is prime. Hindi rin po. Pag sinabi po natin na prime, for example, 7. 7 is prime. Kasi ang factors niya po ay dalawa lang. 7 ang itself niya at saka ang 1. So, hindi naman po yun even ang 7. Di ba? Okay. Ang pinakasagot po dito ay ang option letter A. Yan. Yan po ating sagot sa number 102. 103. Design a Venn diagram overlap for, yan, mag-overlap daw po. Magdi-design tayo. 1, 2, 3 at saka 3, 4, 5. So, ito yung ating set A. At meron po dito tayong elements na 1, 2, 3. Okay? Tapos meron tayong set B na may elements naman po na 3, 4, 5. So, nandito po 3, 4, 5. Okay. Ito yung ating A. Ito yung ating B. Which element sits in the overlap? Ano ba nasa overlap? Ang nasa overlap ay ang 3. So, the answer is letter C. Ayan. 3 po. Okay, yan po sa number 103. 104. Create a function as a set of ordered pairs with domain 1, 2, 3. Which set works? Saan po dyan dito ang set na may domain po na 1, 2, 3? At titingnan po natin ang mga first element. Ito, 1, 1, ito, 1, 1, 2. Hindi po yan. Dapat ang domain ay, sabi dito ay 1, 2, 3. 1, 2, and 3. Okay, pwede ang letter B. 1, 2, 3, and 3. Naulit po ang dalawang 3. Pwede po ba yan? Sagot ay, hindi. Kasi, ang tinatanong po dito ay function. Pag naulit po yung 3 din, function. Yan po nito ay relation. So, hindi pwede ang letter C. 1 and 2 lang sa letter D. So, hindi rin po. So, the correct answer here is letter B. Okay? Letter B po. 105. Construct a growing pattern starting with at 1 with differences 1, 2, and 3. And so on. The first 5 terms are. So ano pa yung first 5 terms dyan kapag ang ating pattern ay nag-grow? Tingnan po natin itong mga example dito. Pag i-observe po natin ang mga pattern dito, sa letter A po, paano ka mapupunta sa 2 galing sa 1? Mag-a-add ka ng 1. Galing sa 2 papunta sa 4, mag-a-add ka ng 2. 4 papunta sa 7, mag-add ng 3. 7 pa 11, 4. Anong sunod dito? Dapat mag-add ka ng 5, which is 16. Okay. Sige, letter B naman, papunta sa 1, papunta sa 3. Yan, mayroon tayong 2, 3 to 6. Add tayo ng 3. Okay. 6 to 10, nag-add tayo ng 4. Nag-add tayo ng 5. Okay.
1, 2, 3, 4, 5. So dito ay 1, ito ay 1, ito ay 1, ito ay 1. Hindi yan. Hindi yan growing. Kasi diba, ang dito po ay growing pattern. Ito po ay 1, ito po ay 4, ito ay, dami na. Hindi na po natin mabilang to. Ito po ay 18. And so on. Best answer dito, nag-show po ng growing pattern ay ang letter A. Ano yung letter A? Nag-grow, tingnan nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Nandito naman po sa ating example. Nasabi po ay hanapin ang differences na may 1, 2, 3, 4, 5. Okay, malapit na sana yung number 2. Kaso nagsimula siya hindi sa 1, nagsimula siya sa 2. So, 107. Propose an example of a relation that is not a function. Saan po dyan ang relation na hindi function? Sige, given natin. Ang letter E po ay naulit ang 2. Hindi yan function. Maybe this is the answer. Di ba? Okay, naulit ba ang X values sa letter B? 1 and 2, hindi po. Okay, sa letter C, hindi rin. Sa letter D, hindi rin. So, ang best answer dito, class, ay letter A. Siya po yung nagpo-propose ng example ng about sa relation na hindi function. 108. Create an expression, not a sentence, using X. Yan, expression lang. Hindi po sentence, nagagamitan ng X. Paano natin ma-determine ang pagkakaiba ng sentence sa expression? Ang sentence ay may equal sign at pwede mong sabihin kung true siya o false. Samantalang ang expression po, ito ay hindi mo masabi kung true siya o false at saka wala kang nakikita na equal sign or inequality symbol. So therefore, ang sagot po dito ay letter A. This is just an expression, walang equal sign. Ito may equal. Ito may equal. Ito po may inequality. Okay? So, letter A po ang sagot. 109. Write a closed sentence involving equality. Saan po dyan ang closed sentence na may equality? So, it means i-eradicate na po natin kaagad, class, yung walang equality. Saan ba yung walang equality? Letter D, walang equality. Di ba? Hindi naman yan equal sign. 3x plus 1, wala din equality. So, A and B na lang. So, saan po dyan ang close? Close na equality. Pag sinabing close, walang variables. Ang sagot po ay letter A. Ito po yung close statement, sentence na walang variables. Ibig sabihin, siya po yung close. Pag x plus 3 yan, equals 5, may variable tayo, open yon. Hindi yon close. 110. Design a set builder notation description for the vowels in English. O saan po dyan ang set builder notation? Sabi natin, may dalawa pong uri ng pagsulat ng set. It could be roster method at saka set builder notation. Saan po dyan ang set builder notation? I think ang letter B po ay hindi kasi naka-roster po ang letter B. Okay, so ang tatlo po naka-set builder. So X such as X is a letter, hindi po yan. Ang condition po ay vowels lang, hindi po letter. X such as X are consonants, hindi rin po. X such as X is a vowel in English alphabet. Ito po ang sagot sa number 110, letter A. Naka-specify po na ang pinapana po ay vowels lang, hindi consonant, hindi lahat ng letters, at hindi po naka-roster method. Ang sinabi po ay set builder notation. So the correct answer in number 10 is letter A. 111. Choose a precise mathematical and then rewrite. Okay? Anong tama dyan? Gamitin daw ang pi instead of 3.14 in area formulas. Pwede yan. Kasi exact ang pi, approximate ang 3.14. Use 3.14 instead of pi always. Hindi po yan. As much as possible, iwasan nyo po ang decimal part. Irrational number na lang po na pi ang gamitin nyo. Okay? Use 22/7 as an exact value of pi. Hindi rin po. Approximate lang din yan. Ang 22 divide 7. 3 point something yan. Avoid symbols for clarity. Hindi rin po. Hindi natin pwedeng iwasan ang symbol. Actually, ginagamit natin ang symbol para maging precise and concise po yung ating characteristic sa sentences and expressions sa mathematics. Ang sagot po dito, class, ay letter A. Okay, so that is the correct answer. 112. Create a mapping that represents many to one. Magdodrawing tayo ng many to one. Ibig sabihin, many to one, galing sa marami, silang lahat ay papunta lang sa iisa. For example, po ay 1, 2, 3, 4, at meron ditong 5. Papunta lahat sila sa 5. Okay? Many to one. Marami papunta sa isa.
So, saan po dito ang marami po sa isa? 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 2. Dapat po dito class ang range natin ay isa lang. No? Isa lang dapat pare-pareho ang ating range. So, sa letter A ba, pare-pareho po ba yung ating range? Yes po, ang sagot ay yes. 2 at saka 2 at saka 2. So, pwede yan. 1 papunta sa 2, 1 papunta sa 3. Hindi po, nag-iba yung Y. 1 papunta sa 2, 2 papunta sa 3, 3 papunta sa wala. Hindi rin po. 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 3 to 5. Hindi rin. So, the best answer here is letter A. Okay? Yan po yung many to 1. Sige ha. Silat ko muna dito. Many to 1. Yan. Okay. Number 114. Create a valid set operation result. Ang tanong po dito ay A minus B. Okay? A minus B. So, ito po natin ang A. Ito po ang A, 1, 2, 3. Ang B po natin ay 3, 4. So, anong tatanggalin sa A para maiwan po ay yun ang difference. Tatanggalin ang 3 kasi ang 3 ay nakikita sa set B. So, ang maiwan po dito class ay 1 and 2. Saan yun? Letter A. Yan, letter A. So, ang sagot po natin dito ay letter A. Number 116. Compose a conditional and its converse that are both true. Saan po dyan ang conditional at saka converse na parehong true? Tingnan natin. Letter A. If a figure is a square, okay, then it has 4 right angles. If a figure has 4 right angles, then it is a square. Parang tama ang letter A. Wala ko yan ang sagot eh. Letter B. If a figure is a square, then it has 4 right angles. If a figure has 4 right angles, then it is a rectangle. O nagbago na. May nabanggit na po na rectangle. Hindi tama yan. Letter C. If a number is even, it is divisible by 3. If divisible by 3, it is even. Hindi naman po yan totoo kasi hindi naman po divisible sa 3 ang even. So, mali po ang letter C. If a number is prime, it is odd. If odd, it is prime. Hindi naman po lahat ng odd ay prime. For example, 9. Diba ang 9 ay mayroon pong factors na 3 times 3 at saka may factors din po siya na 9 times 1. So, hindi siya prime. So, not prime. Not prime pero ang 9 po ay odd. So, hindi po totoo ang last statement dito. Ang sabi dito, lahat daw ng prime ay odd at lahat ng odd ay prime. Ang isang example na counter example po na hindi totoo ay ang 9. Odd siya pero hindi siya prime kasi marami siyang factors. So, ang sagot po dito class ay tama yung hinala natin kanina. Ang sagot po dito ay letter A. Ayan. 117. Build a what's next visual logic pattern idea with the shapes. Naka-describe po dito. Ano yung susunod? So, tingnan natin. Anong susunod dito? Ang sabi dito ay meron kayong triangle, square. Sige. Drawing natin. Triangle, square, triangle, square, triangle. Okay? Dito naman sa kabila. Triangle, square, circle, triangle, square. Then, what's next? Then, the circle, 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 square, triangle. Then, random shapes. Kahit ano lang po ang ilagay nyo dyan kasi random shapes. Okay? So, what's next? Saan po din ang magandang pwedeng gawin na what's next? Triangle, square, triangle, square, triangle. What's next? Pwede na. Pwede ang letter A. Triangle, square, circle, triangle, square. Hindi pwede yan kasi may nakahalo na circle. Ang correct answer po dito ay letter A. Yan. Yan po sa mga patterns po yan. Okay? Yan po ang sagot natin. 119. Create a valid mapping table for y equals 2x plus 1 with x equals to 0, 1, and 2. Okay, so check natin ito. What if x is equal to 1? What is y? Okay? So if x is equal to 1, then y will be equal to 2 times 1 plus 1, which is 3. Okay? So the answer is, order po tayo na 1 at saka 3. Tawasan natin ng 1. 0 naman. What if x is equal to 0? Y is equal to what? So y will be equal to 2 times 0 plus 1. So the next order, which is equal to 1. The next order pair is 0 and 1. Okay, tapos na po si 0. Last na, what if x is equal to 2? Then y is equal to what? Y is equal to 2 times 2
plus 1, which is plus 1, which is 5. Okay, the next other pair is 2 and 5. So, paano po natin gagawin po ng arrow diagram yon? Ito yung ating mga arrow diagram. So, dalawang set. And sa first set po, ang domain natin ay 1, 0, 2 or 0, 1, 2. Then, ang domain po natin, ang range po natin ay 3, 1 at saka 5. So, si 0 napunta sa 1, si 1 napunta sa 3, si 2 napunta sa 5. Ayan po yung ating susundahan. So, ito yun. 0, 1, 1, 3, and then 2, 5. So, the correct answer is letter A. Number 120. Choose a precise and concise mathematical definition. Letter A. A rectangle is quadrilateral with 4 right angles. Okay, that's right. Lahat naman po ng rectangle, ang kanyang angles ay right angles. A rectangle is a shape that kind of looks like a box. Hindi po, ang box po 3D na. 3D na yan. Ang rectangle po hindi 3D, yan po ay 2D. So, hindi po pwede ang letter B. A rectangle is 4-sided figure with 2 sides longer. Pwede rin. Okay, with 2 dalawang sides ay mas mahaba sa kabila. Okay. Letter D. A rectangle is a polygon with equal sides. Hindi pwede yan. Okay? Sige. So, ang sagot po dito is either A or C. So, ang ating choice dito na pinaka-the best, nauna po yung tama na letter A. So, ganun pa rin natin pipiliin. Ang naunang tama ang ating pipiliin, which is letter A. So far, we have covered 120 items with rationalization of every options in the given item, and I hope that you learned something in this review series, starting from part 1 until this part, our final part, part 3. Maraming salamat po sa inyong panunood. Always remember, in our channel, we provide only solution. That's why there is no problem. Thank you very much and see you soon on the next video.